Okay, welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial, and Facebook, RJ Enseñado. So for today's video, magdi-discuss ulit tayo ng 15 items na Civil Service Exam Reviewer. So tungkol lahat ito sa decimals. Okay, so bawat slide ay i-post nyo po muna bago panoorin ang aking solution. Okay, so let's start. And comment nyo po yung score nyo. Okay. Number 1, what is the place value of the 7 in the number 12.475? So ano daw ang place value? So napaka basic ng first question natin. 12.475. Ano daw ang place value ng 7? So anong place value ng 7? Okay? So pag decimal, itong whole number muna tayo. So itong 2 dito ay ones, itong 1 ay tens. Okay? So kapag sa decimal naman, so magsisimula tayo dito sa unang number dito. So ito ay tenths. Tenths place. Itong 7 naman ay hundreds. Okay? So yung 7 ay 100. With TH, itong mga nasa decimal. May mga TH lang. So tenths, hundreds, thousands naman itong 5. Okay? So therefore, the answer is hundreds, letter B. So yung pwesto ng 7 nasa pangalawa after the decimal point. So hundreds. Number 2, which of the following decimals is the largest? So para wag kayong malito pagkuha ng largest, gawin nating magkakasing dami ng decimal. Decimal, so yung una 0.5 lang, pangalawa 0.058, and then we have 0.499, and then 0.52. So para wag tayong malito, ang gagawin natin, kukumpletuhin natin. Gawin nating 3 decimal places lahat. Mag-add tayo ng 0. So mag-add tayo ng 0 dito sa 0.5, magiging siyang 500. And then ito 58.499, and then itong last ay 520. So ngayon isipin natin whole number na lahat sila. Disregard na natin itong 0 tsaka itong decimal point. So ano yung pinakamalaki sa kanila? Ang pinakamalaking number dito ay itong 520. So therefore, the answer is letter D. Number 3, convert the fraction 7 over 100 into a decimal. So 7 over 100, pag magko-convert tayo, pag nagdi-divide tayo sa powers of 10, halimbawa, pag 10 lang, kada isang 0, yun ang move ng decimal point natin. So 7 over 10, magiging siyang 0.7. Kasi yung 7, pag dinivide sa 10, nandito yung decimal point niyan. Isa yung 0, so i-move lang natin ng isa. Mapapalipat dito. And then, dagdagan natin ng 0 sa harapan. So 0.7 kapag 10. So kapag 100, 7 over 100, yung 0, number of 0, yun yung nagsasabi ng dami ng movement ng decimal point natin. So 7, nandito yung decimal point niyan. Move natin ng dalawa, 1, 2, mapapapunta dito yung decimal point. So, ilagyan lang natin ng 0 sa harap and then 0 pa dito. So, therefore, the answer is 0.07, letter C. Okay, letter C. 7 over 100. Pag 7 over 1,000, edi tatlong movement na nung decimal point. Number 4, solve 4.5 plus 1.28. So i-add lang natin ito. 4.5 plus 1.28. Pag nag-add tayo ng decimal, ang kailangan lang natin gawin ay ipagtapat natin yung decimal point. Okay? So, i-align natin yung decimal point, dapat magkatapat sila. So, 1.28. So, dito yung 1 and then we have 28. Okay? So, pwedeng i-bring down na lang itong 8 or kung nalilito kayo, lagyan natin ito ng 0 para magkasindami sila. Parehas tayong merong 2 decimal places. And then, i-add na lang natin parang whole number. So 0 plus 8, we have 8. 5 plus 2 is 7. Kopyahin lang si decimal point. 4 plus 1 is 5. So the answer is 5.78, letter A. Number 5, so subtraction naman. 10.0 minus 3.45. So in case na 10 lang itong nakalagay dito, so magdagdag lang tayo ng 0. And then ganun din ang rule kapag subtraction ng decimals. Ang rule din kapares ng addition, i-align lang natin yung decimals. Okay, yung decimal point. So 10.0, so lagay lang natin dito. 3.45, dapat yung point ay magkatapat. So 3.45, dito yung 3, and then we have 45. So napaka-importante nito sa subtraction, kailangan magkasindami sila. Hindi nyo pwedeng i-bring down itong 5.
Yung iba nalilito dito sa subtraction, binibring down. Kailangan dagdagan natin ito ng 0. Sa addition lang yung pwedeng i-bring down. Okay? And then i-subtract natin parang whole numbers na lang. So mag-borrow lang tayo. Itong 0, syempre, minus 5 hindi pwede. Gawin natin itong 10. So itong 0, borrow dito, borrow dito. So ito ay magiging 9 na. And then itong 0 dito ay magiging 9 na rin. Wala na itong 1 dito, 0 na yan. Then subtract na natin. Itapat na natin yung decimal point. Kapag nakaayos na, pwede nang mag left to right tayo. 9 minus 3 is 6. 9 minus 4 is 5. 10 minus 5 is also 5. Therefore, the answer is 6.55, letter B. Number 6. So, multiplication naman. 0.6 times 0.4. So, sa pag-multiply naman ng decimals, so ang ginagawa natin, isipin natin whole numbers lang yan, and then bibilangin lang natin yung number of decimal places. Okay? So, sulat muna natin 0.6 times 0.4. So, same lang yan ang pag-multiply ng whole numbers. Isipin natin 4 and 6 lang. So, multiply lang natin 4 times 6. That is equal to 24. Tapos, sa product, bibilangin natin yung total number of decimal places nitong dalawang minultiply natin, itong factors. So, dito sa una, meron tayong 1 decimal place. Dito sa pangalawa, 0.4, may 1 decimal place din tayo. So, i-total natin yan, 1 plus 1, dapat sa answer natin ay may 2 decimal places. So, therefore, bilang tayo simula dito, bilang ng dalawa, so dito natin ilalagay. Lagyan ng 0 sa harap. Therefore, the answer is 0.24, letter B. Number 7, so division. 12.6 divided by 3. So, i-divide natin ang decimals natin. So, 12.6 divided by 3. Pag nagdi-divide tayo ng decimals, ang ginagawa lang natin, kailangan yung divisor natin, whole number lagi. So, dito wala namang problema yung divisor natin, whole number na 3. So, ang gagawin lang natin dito, so isipin natin whole number lang yan. Itong decimal point, itapat lang natin dito. So, pwedeng ilagay na agad natin para wag nang malito. Lagay na natin dito yung decimal point. Okay? And i-divide natin parang whole number. So, 12 divided by 3, that is 4. So, eksakto, no? 4 times 3 is 12. Subtract natin. So, 0 na ito. Wag na natin isulat. Bring down natin itong 6. 6 divided by 3, that is equal to 2. 2 times 3 is 6. So, 0 na. Therefore, the answer is 4.2. That is letter A. Number 8. Round 15.846 to the nearest tenth. Okay? So, nearest tenth. So, paano ba tayo mag-round off? 15.846. Hanapin muna natin yung tenth place. Nearest tenth daw. Pag sinabing nearest tenth, itong una. So, ito yung tenth. Ito yung tenth place. So, ano yung rule natin? Ang rule natin, tingnan natin yung nasa right nitong 10th place natin. Kapag 0 hanggang 4, ang gagawin natin, drop lang natin. Magiging 0 lahat. 0 lahat nung nasa right. And then kapag naman 5 to 9, ang gagawin natin, dito sa 8 na to ay add 1. Add 1 tapos 0 na yung mga natitira. Okay? Since itong sumunod na number after nitong 10th place natin ay 4, so ito yung gagawin natin, itong unang rule, gawin nating 0 lahat. So therefore, the answer is 15.8. Pwedeng lagyan ng dalawang 0 or pwedeng hindi na. Pag 0, pwede nang hindi na isulat yan. So therefore, the answer is 15.8, letter B. Okay? So hanggang 15 lang ito. So kung naghahanap po kayo ng magandang reviewer para sa civil service exam, ito po yung maire-recommend ko. Ayan, meron ako parehas niyan. Makikita nyo ang link. Kung nanonood kayo sa YouTube, nandyan yung link, i-click nyo lang. Kapag sa TikTok naman, nandyan sa yellow basket. Okay? So, bilhin nyo na po yan. Mura lang. Itong isa, 380 lang. Around 380. So, minsan nagiging 400. Depende kapag naka-sale. Itong brain box, medyo mas mahal. Mas makapal kasi itong brain box. Okay? So, number 9. Which sign makes the statement true? 0.090 blank 0.09. Okay. So pag nagko-compare tayo ng decimal, kailangan gawin nating
magkasing dami ng decimal places, 0.090. Tapos yung isa ay 0.09. So parang parehas lang ito. Kasi gagawin natin dito, 0.090 and then 0.09, pwede nating dagdagan ng 0 ito. Eh di parehas na sila, malinaw. Or pwede rin naman yung isa kung 0.09 at 0.090 at 0.09. Itong 0 kasi kapag sa decimal, pwede nang tanggalin. Hindi na importante yung 0 after nung non-zero na number. So same lang yan sa 0.09. So therefore, ang correct na symbol ay equals dapat. Same lang sila. 0.090 and then 0.09. Okay? Number 10. So a ribbon is 5.5 meters long. If you cut it into 5 equal pieces, how long is each piece? So yan, konting word problem tayo. So meron daw tayong ribbon na 5.5 meters long. Ang tanong, if you cut it into 5 equal pieces. 5 equal pieces, division lang. Divide lang natin 5.5 divided by 5. So decimal divided by a whole number. So itapat lang natin itong decimal point and divide lang natin na parang whole number. 5 divided by 5, that is 1. 1 times 5 is 5. Subtract, 0 na yan. Huwag nang isulat. Bring down na lang itong 5. 5 divided by 5, 1 ulit. 1 times 5 is 5. Wala nang remainder. The answer is 1.1 meters. Letter A. Number 11. A baker uses 0.75 kilograms of flour for 1 loaf of bread. How many kilograms of flour are needed to bake 12 loaves? So, simpleng ratio and proportion ito. So, sabi, 0.75 kilograms daw of flour for 1 loaf of bread. So, lagay natin dito yung kilograms tsaka yung loaf of bread dito. Kapag 0.75 daw, para siya sa 1 loaf of bread. Ang tanong, how many kilograms of flour are needed to bake 12 loaves? So ito yung 12, ito yung hinahanap natin, N. So sa bawat isa, 0.75. Eh di ibig sabihin, para makuha natin itong 12, ilan yung kilograms para sa 12? Eh di i-multiply lang natin. Multiply lang natin itong 0.75. Multiply lang natin dito sa 12. Kasi pag ginawa natin yan ng ratio and proportion, so we have 0.75 divided by dito, sa kapartner niya 1 equals itong isa dito, n over itong 12. To solve for n, cross-multiply lang natin. So 1 times n is n equals, multiply lang itong dalawa, unahin ko na itong whole number na 12 times 0.75. Okay? So i-multiply lang natin. So paano ba mag-multiply ng decimal sa whole number? Same lang yan ng sa whole number. So i-multiply lang natin na parang 12 at 75 lang. So distribute ang 2. 2 times 5 is 10. 2 times 7 is 14 plus 1, we have 15. And then ito namang 1 times 75 is 75. So dito natin isulat yung 5. Okay? And then, i-add natin, bring down 0. 5 plus 5 is 10, carry 1. 1 plus 1 plus 7 is 9. Bilangin ang decimal places. 1, 2. 2 decimal places. Kailangan sa answer natin, meron din tayong 2 decimal places. So, bilang tayo ng dalawa. 1, 2. The correct answer is 9.00 or 9. Pwede na rin 9 or nasa choices natin 9.0. So, same lang yan dito. Letter A, 9.0 kilogram. Number 12, a gas station sells fuel for $4.29 per gallon. If Sarah buys 15.5 gallons, how much does she pay in total? Round to the nearest cent. Okay. So, analyze natin. So, ratio and proportion din ito. A gas station sells fuel 4.29. $4.29 per gallon. Per gallon, ibig sabihin 1 gallon. If Sarah buys 15.5 gallons, how much does she pay in total? Lagyan natin ito ng N, and then set up natin yung proportion. Kagaya lang din yan nung kanina. Kasi 1 lang ito.
nakapartner yung 4.29 sa 1 per gallon. So ang shortcut kapag ganyang 1 lang, huwag na tayo mag-setup ng proportion, i-multiply na lang natin directly yan. Okay? So multiply lang natin directly 4.29. So yung 4.29 na lang ilagay ko sa taas, tapos 15.5 dito sa baba. Okay? Distribute lang natin yung 5. 5 times 9, we have 45. 5 times 2 is 10 plus 4, we have 14. 5 times 4 is 20 plus 1, we have 21. Okay? 2145. Etong 5, pag distribute, syempre, ganun din yung sagot. So, another 2145. Okay? And then, ito namang 1 times 4.29, edi 429. So, dito natin nilagay 429. Okay? And then, i-add natin. Bring down lang itong 5. 4 plus 5, that is 9. 1 plus 4 plus 9. Unahin natin itong 1 plus 9, that is 10 plus 4. We have 14, carry 1. And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, 2 plus 4, we have 6. Bilangin ng decimal places. 1, 2. And then, we have 1. Therefore, sa answer natin, i-add natin ito, 2 plus 1, meron dapat tayong 3 decimal places. 3 decimal places bilang tayo, 1, 2, 3. Therefore, the answer is 66.495. Ang sabi, round off sa nearest cent. Nearest cent, 66.495. Nearest cent, ito yon. 9 ang kasunod. Okay? So, dahil 9 ang kasunod, tapos 9 pala yung nasa hundreds place, ang kasunod niya ay 5, mag-add 1 tayo. Add 1 tayo dito sa 9. Dahil 9 na ito, add 1, magiging 10. So therefore, ang magiging sagot ay 66 point, imbis na 49, magiging 66.50. So the answer is 66.50. Parang dalawa ata. Dalawa yung nasa choices na 66.50. So nagkamali ako ng type dito. Sorry. So letter C or letter D, parehas pala yung na-type ko. Okay, so 66.50 ang tamang sagot. Number 13. A runner completes a 5-kilometer race in 22.45 minutes. What was the runner's average time per kilometer? Okay, so average time per kilometer ang hinahanap natin. A runner completes 5 kilometers. 5-kilometer race in 22.45 minutes. What was the runner's average time per kilometer? Ibig sabihin per kilometer, di 1 lang dapat. So division lang pala ito. Okay? Kasi itong una, ang kilometers natin, 5 kilometers, nakuha niya ng ang minutes natin, ang minutes ay 22.45. 22.45 minutes. Ang tinatanong, what was the runner's average time per kilometer? Per kilometer, 1 lang dapat ito. So ano yung ilalagay natin dito? Okay? So yun yung pagkuha ng average time. Or pwede rin yung formula, ito using ratio and proportion. Pero pwede rin gamit yung formula ng distance. Ang distance formula ay rate times time. Rate, ito yung speed. So sa given natin, ang speed natin dito, or meron tayong given na distance. Ito yung distance. Ito yung distance, yung 5 kilometers. Okay? Ito, minutes, ito yung time. Kasi minutes, di ba? So, ang hinahanap natin, average time per kilometer, yun yung rate. Yung speed ang hinahanap natin. Para makuha natin itong rate or yung speed, divide lang natin both sides by time. Okay? So, pag dinivide both sides by time, ang rate natin, burahin na natin ito, ang rate ay distance over time. Para makuha natin yung speed niya na 1 kilometer, ilang minutes dapat yon. Okay? So therefore, ano magiging sagot natin dito? What was the runner's average time per kilometer? I-divide lang natin 22.45. Divide lang natin sa 5. Okay? So nagdi-divide tayo ng decimal sa whole number. So parang whole number lang yan. Itapat lang natin itong decimal point dito. 22 divided by 5, that is 4. Okay, sa choices, tatlo yung may 4. 4 times 5, we have 20. Subtract lang natin. 2, bring down yung 4. 24 divided by 5, another 4. 4 times 5 is 20. Subtract, we have 4. Last, bring down the 5.
45 divided by 5, that is equal to 9. 9 times 5, that is equal to 45. So therefore, the answer is 4.49 minutes, letter A. Number 14, an apple weighs 0.22 pounds. If a basket contains 25 apples, what is the total weight of the apples in the basket? Okay, so anong operation dito? An apple weighs 0.22 pounds. Isang apple, 22 pounds. If the basket contains 25 apples, what is the total weight of the apples in the basket? E di, multiplication lang. Kasi ang isang pirasong apple, one apple, ang pounds niya ay 0.22. Okay? So using ratio and proportion, ang isang apple ay 0.22 pounds. A basket contains 25 apples. 25 apples, what is the total weight? Ano yung total weight? Lagyan natin ng n. So, simpleng ratio and proportion. So, dahil 1 nga naka-base, edi ang shortcut dyan, i-multiply lang natin ito. Okay? Dahil ang isang piraso ay 0.22, para makuha yung weight ng 25 pieces, edi i-multiply lang natin dito. Okay? So, multiply lang natin. Unahin ko yung 25 sa taas times 0.22 sa baba dahil magkaparehas ito. So, distribute lang natin. 2 times 25, that is 50. Another 2 times 25, so another 50. Dito lang natin isulat. And then, i-add na natin, 0, 5 plus 0 is 5, bring down 5. And then, bilang natin yung decimal places. 1, 2, may dalawa dito. Sa taas, wala. So, therefore, sa answer dapat ay meron ding 2 decimal places. So, bilang tayo 1, 2, dito natin ilalagay. The answer is 5.50 or same yan sa 5.5 na letter C. Last number. A chef needs 2.4 kilograms of sugar for a large cake. If he already has 0.85 kilograms, how much more sugar does he need to buy? Okay, so analyze natin yung problem. Si chef daw meron ng 2.4 kilogram. A chef needs 2.4 kilogram of sugar for a large cake. Ito yung kailangan ni chef. Kailangan niya ng 2.4. And then he already has 0.85 kilograms. Meron na siyang 0.85 kilograms. Okay? So ang tanong, how much more sugar does he need to buy? So anong operation natin? Meron na siyang 8.85. Ang kailangan niya ay 2.4. So kailangan niya pang bumili. Kulang pa ito. Dahil kulang pa ito, isubtract lang natin para malaman natin kung ilan yung kulang niya. Okay? So dahil dito sa baba, meron tayong 2 decimal places. Ayusin natin. Kailangan yung taas, magkakaroon din tayo ng 2 decimal places. Gawin natin 40. Common mistake dito, binibring down yung 5. Mali po yun. Kailangan 2.40 and then minus 0.85. So, 0 minus 5, hindi pwede. Gawin natin 10. Borrow 1 tayo sa 4. So, itong 4 magiging 3. Tapos 3 minus 8, hindi pwede. Borrow 1 tayo dito sa 2. Gawin natin itong 13. Itong 2 magiging 1. Then subtract na natin. Itapat na natin yung decimal point. 1 minus 0, we have 1. 13 minus 8, that is equal to 5. And then 10 minus 5, that is equal to 5. So the answer is letter D, 1.55. Ang common mistake dito, hindi nagbabaro. Pag hindi nagbaro, ito yung magiging sagot nyo. Karaniwang pagkakamali, binibring down yung 5, mali yan. Tapos, isa-subtract ito, magiging 14. Tapos, ito ay 1. Magiging ang sagot ng iba, 14 minus 8, that is equal to 6. Nasa choices ba? Ayun, nasa choices, letter C. Mali po yan. Kaya importante na lagyan ng 0 dito. Hindi pwedeng i-bring down ito. Pwede lang mag-bring down kapag plus ang operation. Kapag subtraction, hindi natin pwedeng i-bring down itong 5. Okay? So, sana malinaw po yun. So, that's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa 15 items na pinresent ko. Kung meron po kayong mga question, ay i-comment nyo lang po dito sa video na ito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado, at gagawa natin ng video yung tanong nyo. So, good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.